Konsigido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng reforma sa sektor ng edukasyon sa harap na rin ng problema sa learning gap. Inihayag yan ng Pangulo matapos isumite sa kanya ang final report at National Education and Workforce Development Plan 2026 to 2035 ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Habang tinutugunan ang mga hamon sa pag-aaral ng mga kabataan, palalakasin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sektor ng edukasyon. Yan ang tiniyak ng presidente matapos tanggapin ang pinal na report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. These documents reveal where we have fallen short and what we must do to improve our educational system. Inilunsad din ang National Education and Workforce Development Plan 2026 hanggang 2035 na binuo ng EDCOM-2. Gabay ito sa prioridad na reforma, batas at budget para sa sektor ng edukasyon sa susunod na 10 taon. To address the learning crisis that can be solved if we act in unity and with determination and with consistency. Mga kababayan, ito na talaga ang ating turning point. Panahon ng reforma upang masigurong walang Pilipinong maiiwanan sa bagong Pilipinas. Panawagan ni Pangulong Marcos, dapat lumagpas sa kanyang administrasyon at mga kasalukuyang opisyal ng pamahalaan ang pagpaplano at pagtupad sa mga nasimulang reforma sa edukasyon. To improve our educational system into one that will prepare every Filipino to meet the challenges of our time. Kabilang sa mga ipinatupad ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang mga hakbang na tumutugon sa pinsalang iniwan ng pandemya at mga nagdaang kalamidad sa sektor ng edukasyon, tulad ng pagbabago sa basic education curriculum, pagdaragdag ng mga guro at non-teaching personnel, pagpapalawak ng career progression ng mga teacher, kasama rin sa tinutugunan ang pagbibigay ng kuryente, computer at internet sa mas maraming paaralan. With these initiatives, we will continue building on the progress that we have made and strengthening our efforts so that all Filipino learners receive the quality education that they deserve and that they rightly expect. Ibinigay din sa sektor ng edukasyon ang pinakamalaking bahagi ng pambansang pondo ngayong 2026. Papalo sa 1.3 trillion pesos ang budget na inilaan, katumbas yan ng 4.36% na kabuuang kita ng bansa at lagpas sa global benchmark sa paggastos para sa sektor ng edukasyon. Target ng pamahalaan na makapag-hire ng mas maraming public school teachers, palakasin pa ang learning recovery sa pagbasa, matematika at siyensya, paigtingin ang school-based feeding programs at magtayo ng karagdagang mga silid-aralan. Palalakasin din ang yakap caravans ng DepEd at PhilHealth para sa primary healthcare ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan at para lalo pang mahubog ang husay at galing ng mga Pinoy sa iba't ibang larangan. Nilagaka ng 182 million pesos ang scholarship para sa master degree at technical vocational education. Asahan ninyo na ipagpapatuloy natin ang nasimulan at pagagandahin pa ang sistema ng edukasyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.